Valentine's Day treats muna tayo for today's video. Mga mi, tara na G! At ayun na nga, sa dinami-dami ng mga orders ko nitong mga nakaraang araw, ngayon lang tayo nagka-oras talaga na mag-edit ng mga vlogs. Sa totoo niya, napakadami at tambak na videos na ang meron ako dito sa cellphone ko na hindi ko maipost sa sobrang busy. Pero syempre, huwag kayong mag-alala dahil ipopost din natin lahat yan pa isa-isa. Amazing! Ayan, kung makikita ninyo, nagpapak na tayo ng mga mini donuts. Ito ang pinaka-first batch ng mini donut na ginawa ko. Order ito noong February 13 kasi nga daw ayaw makisiksik ng customer natin. Kaya ayan ang unang-una nating inayo. So, 1 dozen ang order ni customer. Tapos, pinabox lang niya separately. Binenta ko ito na tag 100 pesos per box. O di ba bunggahan, 200 pesos lang meron ka ng 2 box na pangregalo ng mini donut. At ayan na nga, ganito natin siya pinapak, tapos namili ako ng napakaraming kulay red na ribbon para naman syempre pang Valentine's Day. Kung makikita ninyo, simple lang talaga yung mga designs na ginawa ko sa mini donuts. Kasi syempre mas maganda kasi kung simple lang at elegante compare doon sa napakaraming buting-ting, diba? Tapos eto, gumawa din ako ng 3 pirasong cake sikel. Pero ito pang regalo lang ito sa mga teachers ng 3 kong anak na elementary students. Hindi talaga ako nagpa-order ng cake sikels kasi nga medyo matrabaho talaga ito and gahol na talaga ako sa oras. Siningit ko lang talaga siya, lalo na meron din naman akong pasobra na cake scraps. Gumawa nga pala ako ng separate tutorial kung paano natin ginawa itong cake sickle na ito, kaya ipopost natin ito soon. Abangan nyo yan. Amazing! Dito naman tayo sa mga cake balls natin or ang ating chocolate cake balls. Again, meron tayong separate tutorial na naipost na natin kung paano natin ginagawa itong mga chocolate cake balls na ito para sa mga gustong malaman at gustong umpisa ng ganitong klaseng negosyo. Puntahan nyo lang ang aking Facebook page at hanapin ninyo sa aking mga videos. Kung makikita ninyo, napakadaling mag-set nitong mga chocolates natin. Yun ay dahil yung mga cake balls at cake sickles natin ay previously chilled. So, kumbaga, malamig na yung mga yan. Kaya, as soon as nilagyan nyo ng chocolate, seconds lang ang bibilangin ninyo at magsiset na yan. Ayan. And meron din akong ginawa pala na separate video tutorial kung paano tunawin yung white chocolate natin at kung paano rin siya kulayan. Ayan, dahil marami rin ako nakikita na maraming nahihirapan sa mga white chocolate, lalo na kapag may kulay na. So, abangan nyo rin yan. Amazing! At ganito natin pinapak ang ating mga cake sickle. Actually, first time kong gawin ito na parang pa-bouquet style siya. Pwede rin itong gawin sa mini donuts. Itusok nyo lang yung mini donuts sa barbecue stick or sa lollipop stick na mahaba. Bahala na kayo. Pero actually, mas prefer ko na nakalagay sa acetate box itong mga cake sickle. Lalo na kapag pang giveaway siya. Ginahong lang talaga ako sa oras and hindi naman talaga ito pa-order. Kaya ganyan na lang yung ginawa ko. Eh, diba? Punggahan. Wow naman! Balikan natin yung mga chocolate cake balls. Ayan, ilalagay natin siya sa 2 ounce na cupcake liner. Same na cupcake liner lang din na ginamit natin para doon sa mini donut. Pero mas maganda rin siguro kung 1 ounce na lang kung mas maliit yung gawa ninyo. At ito na nga ang final look ng ating mga pastries, sweets and treats bago natin sila i-box. O diba, ang syala na lang tingnan. Amazing! Siyempre, hindi natin papalampasin yung kung paano natin pinak yung itong mga donuts natin and cake balls. Bali, ginabi na ako nung time na ito. Nag-start ako gumawa ng mga mini donuts natin, like yung lutuin sila and i-assemble yung mga cake balls and cake sickles ng February 13 ng alas 9 ng umaga. And natapos yata ako siguro mga 11 or 12 noon na. Basta bago umuwi yung mga anak ko galing sa school. Tapos, after namin kumain, tinuloy ko naman yung paglalagay ng mga chocolate. Tapos, inabot ako ng alas 12 ng madaling araw. Tapos, kinabukasan ng umaga, alas 4 ng madaling araw, ito namang mga cakes ang ating mga ginawa. Unang cake natin is bento na square na merong 5 cupcakes. So, totoo lang, ito ang pinaka-perfect na square na bento na nagawa ko so far. At ang ganda ng pagkakaroon niya, diba? Super vibrant. Meron akong separate tutorial niyan ha, na nakapost kung paano ma-achieve yung ganyan ka-red sa icing. Hanapin nyo na lang, nandyan lang yan somewhere. Tapos, ayan, nagpalagay lang ng simple na dedication si customer sa akin. And ganito ko pala pinapak ang ating bento combo 5. So, nakaputol yung bento box natin. Tapos, nilalagay
na natin yung mga cupcakes natin bago natin ilagay yung ating icing. Tapos merong mga scotch tape na heavy duty yan sa ilalim para kahit ibiyahe, hindi sila tatalon. Tingnan nyo naman, di ba? Bonggahan. Amazing! Ito namang pangalawang cake natin, bento size din yan, pero ang request ni customer is ipalagay siya sa cake board dahil merong mga ribbons na ipapalagay sa side ng cake. Kapag kasi nilagay natin ito sa bento box, meron tendency na dumikit yung ribbon natin or sumabit doon sa bento box kapag binuksan yung takip, tapos masisira lang yung cake. Kaya mas maganda na nakalagay ito sa cake board. Ayan, and simple dedication lang din ang pinalagay ni customer at ang request niya is pastel pink lang ang ilagay. O diba, napakaganda nitong cake na to, napakasimple lang talaga. Strawberry moist pala ang flavor ng cake na ito, tapos yung nauna is chocolate moist. Ayan. Nag-request rin pala si customer sa akin na ilagay ko sa paper bag yung cake kapag na-pack na. Kaso since wala akong mahanap na presentable na paper bag, gumawa na lang ako ng sarili ko using wax paper. Ayan, o diba bunggahan niya? Ang syala niyang tingnan sa mga mata. Wow naman! At syempre, papakita ko rin kung paano ko siya pinapak. Bale, since size 6 ang size ng ating cake board, size 6 din ang size ng cake box. At ito naman yung last na cake natin. Heart shape naman siya. Chocolate moist din ang flavor. And parang palette knife technique lang ang design niya na plain color white na merong simple I love you dedication and red na hearts. Ayan, di ba? Nakakatuwa lang na at least kahit na customize yung mga requested designs ng customers natin sa Valentine's Day, ay madali lang naman silang gawin. Actually, ni isa doon sa pinost ko sa promo cakes natin is walang nag-order. Talagang customize ang gusto nila. Super thank you po sa lahat na nagtiwala sa akin. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!